magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Mga ginagalang na kasama, kinatawan ng ningning at mga nakikinig. Ang tunay na kalayaan at kaunlaran ay hindi matatagpuan sa ningning, kundi sa liwanag. Ang ningning ay isang mapanlilang na kislap, isang banlabas na anyo na nagtatago ng kadiliman at pagkaaliban. Ito ang ginto, ngunit walang halaga. Ang bulaklak na maganda, ngunit walang banot. Ang liwanag, sa kabilang banda ay ang katotohanan, ang katarungan at ang tunay na kaalaman at pag-unawa. Ito ang nagbubunyag sa tunay na kalagayan ng tao at lipunan. Kung ang ningning ay nag-aalag ng material na ginhawa, ang liwanag ay nagbibigay ng dignidad at paggalang sa sarili. Kung ang ningning ay nangangako ng pandalyang kapayapaan, ang liwanag ay nagtataguyod ng pangmatagalang kalayaan na kabatay sa sariling pagpapasya. Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang sa material na bagay, kundi sa paglinang ng isip, sa pagtataguyod ng katarungan, at sa pagkamit ng tunay na kalayaan. Ito ang daan ng liwanag, kahit pa ito ay mahirap at puno ng sakripisyo. Dahil ito ang tanging daan patungo sa isang lipunang tunay na malaya at makatarungan. Hindi natin maikakailang kapangyarihan ng ningning. Ito ang agarang nakikita, ang kumikinang na pangako, ang kaakit-akit na anyo ng kapayapaan at kasaganaan. Ang ningning, ang pragmatikong daan sa isang lipunang puno ng kahirapan at kaguluhan. Ang ningning ay nag-aalok ng mabilisan na solusyon ng material na ginhawa at ng kaayusang panlipunan kahit pa ito ay ipinataw. Tingnan natin ang kasaysayan. Sa ilalim ng kolonyalismo, ang mga pangako ng sibilisasyon ng pangunlad ng proteksyon ay pawang ningning. Maraming Pilipino ang nahihikayat nito dahil sa agarang benepisyo, trabaho, edukasyon kahit limitado, at isang uri ng kapayapaan na mas kanais-nais kaysa sa patuloy na pakikipaglaban. Ang ningning ay nagbibigay ng pag-asa kahit pa ito ay panandalian o mababaw. Ito ay nagbibigay ng ilusyon ng kaunlaran na mas madaling abutin kaysa sa matagal at madugong landas ng liwanag. Aminin natin, mas madaling makamit ang inyong layunin kung ikaw ay kaakit-akit. Ang ningning ay nagbibigay ng kumpiyansa at nagpapagaan ng buhay. Isipin na lamang ang isang produkto. Mas mabibili ito kung maganda ang packaging kahit hindi pa natin alam ang laman. Hindi ba mas mainam ang isang buhay na may kinang at ginhawa kahit pa ito ay may kapalit na kaunting kalayaan kaysa sa walang katiyakang pakikipaglaban para sa isang ideal na liwanag na maaaring hindi kailanman matupad? Ang ningning ay nagbibigay ng kapanatagan sa kasulukuyan habang ang liwanag ay nangangako ng isang hinaharap na puno ng pagsubok. Ang ningning ay ang praktikal na pagpipilian para sa mga naghahanap ng agarang kaluwagan at pag-unlad, gaano man ito kababaw. Kalayaan. Ang ningning ay nakasisilaw sa paningin, ngunit panlilinlang lamang. Ngunit ang liwanag ay tanglaw. Ito ang nagsisiwalat ng katotohanan at kabutihan. Gaya ng liwanag, ang kalayaan ay biyaya ng may kapal. Haligi ito ng pagkatao, ang kakayahang mag-isip at kumilos ayon sa katwiran. Kung ang kalayaan ay wala, hindi magiging ganap ang ating pagkatao. Hindi natin matutuklasan ang puri at kagalingan. Kung ang ningning ay panlilinlang, ang liwanag at kalayaan ang tunay na gabay ng bayan. Piliin natin ang liwanag, pangalagaan natin ang kalayaan. Itinatampok din na ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin kundi isang gabay sa paggawa ng tama at makatarungan. Ang tunay na nagmamahal ay handa magsakripisyo para sa kapwa at bayan, at doon matatagpuan ang tunay na kalayaan at kasaganaan. Ang pag-ibig ang pinakadakilang damdamin. Ang maling pag-ibig ay makasarili o makasarap lamang, ito ay nagdadala ng pagkasira. Walang wagas na kapayapaan, katarungan at pagkakaisa kung walang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakamataas at pinakadakilang damdamin ng tao. Ayon kay Jacinto, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos, katotohanan at kabutihan, hindi pansariling kapakinabangan o yaman. Kung walang pag-ibig, mawawasak ang pagkakaisa ng tao.
pamilya at bayan. Sa lipunang walang pag-ibig, nangingibabaw ang kasakiman, kasinungalingan at pagkakawatak-watak. Sa kabilang banda, kung may wagas na pag-ibig, nagkakaroon ng pagkakaisa, kapatiran at tunay na kaligayahan. Ang ningning ng pagkakapantay-pantay ay nagbibigay liwanag sa ating lipunan. Ito ang nagsisilbing gabay upang ating makita ang tunay na halaga ng bawat tao, ano man ang kanilang pinanggalingan o estado sa buhay. Sa liwanag na ito, natatabunan ang mga pagkakaiba-iba na nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan at diskriminasyon. Ang liwanag ng pagkakapantay-pantay ay nagbibigay daan sa pagkakaisa at pagtutulungan. Ito ang nagbibigay saysay sa ating mga buhay na tayo ay pantay-pantay sa harap ng batas at sa lipunan. Sa ganitong paraan, ang ningning ng ating pagkatao ay hindi nababawasan ng anumang pagkakaiba, kundi nabibigyang halaga at respeto. Sa ating pagtutulungan, ating napapalaganap ang liwanag na pagkakapantay-pantay at sa gayon, ang ating lipunan ay magiging isang mas maliwanag at makatarungan na lugar para sa lahat. Ang gobyerno at ang bayan sa likod ng ningning. Ang bansa natin ngayon ay nahulog sa bitag ng ningning. Laging binibida ng mga buhayang politiko ang kanilang nagniningning na proyekto tuwing inaugurasyon. Ngunit pagkalipas lang ng ilang buwan, drawing na lang. Makikita natin ang kanilang mga ningning sa kanilang magagarbong talumpati, press conference, at naglalakihang tarpaulin. Kung sakit mga aminin, hinahayaan nating mabighani tayo sa kanilang mga ningning. Dahil sa kahirapan, kawalan ng oportunidad, kahit konting kisap lang ay para bang pag-asa na sa atin. Kaya't kahit kulang sa plano o gawa, pinapalakpakan pa rin natin ang mga buhayang politikong ito na magagaling lamang sa kamera. Sandata kung ituring ng mga buhayang politikong ito ang ningning. Sa kanilang ingrandeng seremonya at sa mga pangakong kaya-aya, wala naman talaga. Tulad na sinabi ni Emilio Jacinto, ang ningning ay mapanganib sapagkat ito'y nakakasilaw at kapag tayo'y nabulag, hindi na natin makikita ang tunay na landas. Kaya ang tanong, hanggang kailan tayo magpapabulag sa ningning? Kung mananatili tayong nagpapadala sa kinang, pauulit-ulit lang tayong malilinlang. Ngunit kung tayo mapanuri, marunong magtanong at kumilatis, may hangganan ng ilusyong ito. Ang liwanag, ang katapatan, malinaw na pamumuno, tunay na serbisyo. Iyan ang dapat nating hanapin. Kung bayan at gobyerno ay parehong magsisikap, iwan ang ningning at piliin ang liwanag, doon lang darating ang tunay na pagunlad. Ang pagpapahalaga sa panlabas na anyo, kayamanan o kapangyarihan na higit sa panloob ng katangian at katotohanan ay isang maling pagsampalataya. Ang ilang implikasyon ng maling pagsampalataya, pagkabulag sa katotohanan, ang pagtuon sa ningning ay maaaring makasira ng paningin at tumadlaw sa pagkilala ng katotohanan. Panlilinlang at pagkukunwari, ang ningning ay maaaring maging panlabas na takip para itago ang mga negatibong katangian o masasamang balak. Nagtatago sa isang banal na pagkatao, ngunit ang totoo ay nakakasulasok ang pag-uugali. Gaya ng pang-aabuso ng mga pares sa mga kababaihan, nariyan rin ang sapilitang paggawa ng mga kalalakihan ng walang bayad. Ang ningning at liwanag ni Emilio Jacinto ay paalala na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kanyang anyo, kung hindi sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Kasalukuyan, mahalaga ito lalo na't lumalaganap ang maling balita, hubad na pangako at pamumuno na inuuna ang sarili. Dapat piliin ng bawat tao ang liwanag, ang kalayaan, kapantay-pantay at pag-ibig upang matulungan sa pagtaguyod ng bayan ang maging matatag laban sa maling pagsampalataya at panlinlang.